Kapag nagmatigas ang puso, mahirap na itong turuan, hubugin at pagsabihan. Ang matigas na kalooban ay may kakayanang pumatay ng pag-ibig at ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga. Naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. Pinagmasdan ng ilang taong naruroon kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. Halika rito. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Tiningnan ni Jesus ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos sinabi niya sa may sakit, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at agad nakipagsabwatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay stubborn. Matigas ang ulo. Siguro, nung kabataan natin, minsan sa buhay natin ay nasabihan tayo na matigas ang ulo. Lahat siguro nakakaranas tayo ng pagiging stubborn, pagmamatigas ng kalooban, pagmamatigas ng ulo. At madalas natututo tayo sa ating katigasan ng ulo. Kaya tayo nag-grow, tayo ay nagmamature. Ang problema, kung tumanda na tayo na matigas pa rin ang ulo, hindi pa rin marunong sumunod, tayo lang palagi ang nasusunod. O kapag hindi nasusunod ang ating gusto, tayo nagmamaktol. Ganun ba tayo sa ating ugnayan sa Diyos? Na matigas din ang ating ulo. Kung ang Diyos ay nagpapaalala sa atin, hindi natin sinusunod. Kung ang Diyos ay nagsasabi sa atin ng mga dapat gawin, iba yung ating ginagawa, matigas sa ating ulo, matigas ang ating kalooban. Pero minsan, dumadating tayo dun sa rock bottom, no? Na kung saan, dahil sa katigasan ng ating kalooban, ng ating ulo, ay tayo din naman yung nagsasuffer sa mga consequences, sa mga maling desisyon, sa mga maling pagpapasya natin, sa hindi natin pakikinig sa nais ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, kung ano yung mabuti sa atin, doon tayo napapahamak. At minsan, doon lang tayo natututo kapag sumadsad na tayo sa buhay. Pero may mga tao na mas matindi pa yung stubbornness. Minsan, para bang nagiging incorrigible na ang hirap ng ituwid, no? Dahil desisyon na talaga na hindi matuto. Sobrang tigas na talaga ng kalooban. Katulad ng mga Pariseo dito sa ating gospel, at actually ilang araw na ito, especially yesterday, na kung saan si Jesus ay palagi nilang hinahanapan ng mali, hinahanapan ng ikapapahamak. Bakit? Dahil kinikriticize ni Jesus ang kanilang uri ng pamumuhay, ang kanilang mga turo, ang kanilang interpretasyon sa batas. Tulad na naman ng ating gospel ngayon na kung saan si Jesus ay nagpagaling ng may sakit sa araw ng Sabat. Inoobserbahan siya ng mga tao. Kumbaga, all eyes ay na kay Jesus. Oobserbahan kung pagagalingin ba ni Jesus ang lalaking ito. Pero ang tanong niya sa kanila, at alam at nababasa ni Jesus ang kanilang mga iniisip, gusto ni Jesus na palayain itong mga taong ito.
itong mga close-minded people na ito, mula doon sa kanilang pagiging sarado. Gusto ni Jesus buksan yon, pero itong mga taong ito, they have decided na manatiling sarado. Sila yung mga Pariseo. Kaya nga, ang tanong ni Jesus, ano bang mas mabuting gawin sa araw ng Sabat? Yung gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Yung magbigay buhay o kumitil ng buhay? Pero sa halip na sagutin ng mga saradong taong ito, yung tanong ni Jesus, sila'y nanahimik na lang. Anong ibig sabihin ng silence na yon ng mga Pariseo? They do agree or disagree? Pero batid pa rin ni Jesus ang laman ng kanilang puso, kaya sinagalit, sinalungkot dahil sa pagiging sarado ng mga taong ito. Mas gusto pa nilang patayin si Jesus, ipahamak si Jesus, kaysa tanggapin yung katotohanang itinuturo ni Jesus. Kapag dumating na tayo sa ganitong punto ng ating buhay, mga kapatid, ibig sabihin matindi na yung korupsyon sa ating puso. Na yung katotohanan, yung kabutihan, yung katarungan, yung kabutihang totoo, ay gusto na rin nating patayin sa ating mga sarili at manatili tayo na nakasarado doon sa sarili nating kasamaan, kasakiman, sa sarili nating galit, sa sarili nating inggit, sa sarili nating pagkamakasalanan. Kapag dumating na tayo sa ganung punto, there is no room for the truth, no room for true goodness, no room for the light. At nakakalungkot yun. Sobrang nakakalungkot, nakakabagabag. Kaya nga mga kapatid, sana huwag na tayong dumating sa ganung punto na lubusan na tayong lamunin, kainin, ikulong ng kasakiman, ng kasamaan, ng kasinungalingan ng ating puso. Kinakailangan natin si Jesus upang tayo'y makalaya sa tanikala na iyon. At unti-unting tanggapin ang pagbabago, tanggapin ang katotohanan, tanggapin ang liwanag na dala-dala ni Kristo. Hilingin natin sa Diyos na huwag sanang patigasin ang ating puso. Huwag tayong magmatigas. Hayaan nating ang pag-ibig ni Jesus ang muling magbukas ng ating saradong puso. Bigyan muli tayo ng pusong marunong makinig at tumalima sa kanyang kalooban. Mga kapatid, ito yung ating ipagdasal. Ito yung ating kinakailangan. Marami ng tao ang naging bato na ang puso. Pero kay Jesus, may kapangyarihan si Jesus na baguhin ang ating puso. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, isugo mo sa amin ang iyong anak na si Jesus sa aming puso upang alisin ang mga bagay na hindi dapat naroroon at upang ibalik kami sa iyong kalooban, sa puso na kung saan ay naroroon ka. Nawa, puspusin mo kami ng pagmamahal at ng iyong presensya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa
si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito'y isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.